Ezekiel ha, gusto kitang pangaralan. Gusto kitang pangaralan, Ezekiel. Ganito yan. Gusto mong malaman. Ngayon kasi, ongoing ang impeachment ni Sara. Ongoing ang impeachment ni Sara ngayon. Ayun. Ma'am Robiong, maraming salamat sa $50. Super sticker. Thank you so much po. Ongoing ang impeachment ni Sara. So kung sakasakali na mapatunayan at ma-impeach si Sara, hindi na po pwedeng tumakbo si Sara sa anumang posisyon sa gobyerno. Maskin tanod, hindi po siya tatanggapin. Once na na-impeach ka at nahatulan ka ng pagkakasala at ikaw ay matanggal sa serbisyo at makulong dahil sa impeachment, goodbye ang political career ni Sara. Kaya sa mga DDS na hindi marunong mag-research, bakit si Erap? Si Erap kasi binigyan ng pardon. Hindi pa ako tapos mag-explain. Antayin nyo ang explain ko. Yeah? So kapag napatunayan sa inakusa kay Sara at ma-impeach siya, matanggal siya sa posisyon, never na po siyang tumakbo sa anumang posisyon sa gobyerno kapag natanggal siya bilang Vice President. So ngayon, kung sakasakali man na natanggal si Sara, mapapalitan po siya either kay Senate President Chis Escudero or kay House Speaker Martin Romualdez, or kapag manghihimasok si BBM, meron siyang ihalal or italaga na kapalit kay Sara, pwede rin pong pagbubutuhan ng Kongreso at Senado at ipapalit ito kay Sara Duterte. Kung hindi mangingialam si BBM na may ipalit siya kay Sara, automatically na pagbubutuhan ang Congressman House Speaker Martin Romualdez at Senate President Chis Escudero. So dalawa lang ang pagpipilian ng papalit kay Sara. Ngayon, kung sakali na mayroong kaibigan si Sara, kung sakali na mayroong kaibigan si Sara or mga aliado nila na naging presidente ng Pilipinas, pwede pong bigyan ng pardon or clemency si Sara na mapawalang visa ang kanyang impeachment at kinaso sa kanya. Na which is ganyan ang nangyari kay Erap nung pina-impeach ni Villar, binigyan siya ng pardon ng kasalukuyang presidente, kaya nakatakbo po siyang mayor ng Maynila. So yun po yun. Sa mga hindi po nakakaalam, wag po kayong tanga na bakit si Erap na-impeach, nakatakbo ng mayor ulit. Binigyan kasi ng pardon si Erap. Katulad kay Gloria. Si Gloria meron siyang kasong plunder na kung saan dapat ikulong siya, pero ang style ni Gloria nagdrama at nagkaroon ng hospital arrest, na nagkaroon siya ng bracket sa leeg. So nung naging presidente si Duterte, binigyan ng pardon si Gloria, kaya nakatakbo muli bilang kongresista. Ronald Aquelo, ikaw na. Ako na talaga. Nagre-research po kasi ako bago ako ngangaw-ngaw. Hindi kasi ako katulad sa mga DDS vlogger dyan na hindi mai-impeach si Sara. Putang ina! Pumirma na ang 215 ka-congressman na i-impeach siya. So ngayon kung sakali na ma-impeach si Sara, matanggal pagka-vice president, mapapalitan siya ng dalawang panauhin. Senate President Chis Escudero or si House Speaker Martin Romualdez ang papalit sa kanya, or kung manghihimasok si BBM at may itatalaga, pagbubutuhan ng Kongreso at Senado yan. Kung sino ang itatalaga ni BBM. Kung hindi manghihimasok si BBM, di dalawa lang ang pagpipilian. Attorney Google ka rin pala, sabi ni Jonel Apsay. Kahit naman hindi kayo mag-google kung makinig lang kayo sa balita, hindi kayo maging tanga Diba? Much better yung nag-google ka kaysa sa mag-imbento ka katulad kay katulad kay Maharlika at kay Banat Bay correction, hindi po na-impeach si Erap. Talo sila nag-walk out po sila. Fernando Di Dios, wag ka pong tanga. Mag-research ka. Na-impeach po si Erap sa pamamagitan ng pagsulong ni Villar. Na-impeach po siya at napatanggal po siya. Yun po ang totoo. Wag mo nang baguhin ang history ng Philippines. Hindi mo kayang baguhin ang nasa Google, ang nasa balita at mga nasa news, na hindi pwedeng burahin yan. Kahit ilang daang taong nakalipas nakasave sa lahat ng radio station, TV station, ang balita, impeach po si Erap. Hindi po na nangyari na nag-walk out. Walang ganun. Mas paninindigan ko ang aking sinasabi kaysa sa sinasabi mo. History cannot be changed.
Di ba? So ngayon mga kababayan, kung sakali na may manalo na kaalyado nila Sara or mga kaibigan nila Sara at ipawalang bisa ang impeachment ni Sara, no? At bigyan siya ng clemency o pardon, pwede pong tatakbong muli si Sara. So ang tanong, kung sinasabi ninyo na 2028 antayin natin kasi si Sara ang maging presidente, paano maging presidente kung ma-impeach nga ngayon 2025 pa lang? Diba? Paano nga maging presidente sa 2028 kung 2025 pa lang, impeach na? Diba? Pwede naman tumakbo si Pulong, pwede naman tumakbo si Baste. Kung sakasakali, si Digong, kung buhay pa, pwede naman siya tumakbong presidente. Kung aabutin pa siya ng 2028. Ang problema lang, ngayon pa nga lang, kahapon pa lang, nilabas na ng ICC, no, na si Digong ay guilty for crimes against humanity. So, antayin na lang po ang warrant. So, dalawa po talaga ito. Back-to-back karma po talaga. Pwede naman tumakbo si Digong, si Baste at si Pulong kung hindi pa papasok ang ICC. Kung papasok na ang ICC at uhulihin si Duterte ng Interpol, wala po talagang tatakbong presidente sa 2028 na mga Duterte. Maliban na lang kung si Baste tatakbo or si Pulong. Ang problema lang, mananalo ba? Isa ngayon pa nga lang sa Davao, kung si Baste at si Nograles ang maglaban, walang kalaban-laban si Baste. Diba? Kaya nga tumakbo si Duterte ngayon bilang mayor ng Davao eh. Kasi alam niya sa sarili niya na kapag si Baste ang tatakbo, hindi po talaga mananalo. Wala. Tignan mo, kahit Davao ka, hindi ka papanig sa mali. Tama yan, Kent. Ako, Bisaya din ako. Hindi talaga ako Duterte. Sabi ni Carda Dano. Actually, hindi naman po kami taga Davao City. Davao Region Party kami. Tagum, Tanggub. Yan po yung lugar namin. So, Davao Region lang po kami. Pero kilala naman po ang lahat na ang Davao Region is baluarte ng mga Duterte. Pero take note, hindi po lahat ng nasa Davao Region ay hawak ng mga Duterte. Sabi pa nga dito, Kitty Duterte daw, tatakbong presidente. Anong credential ni Kitty Duterte? Ito mga DDS, huwag kay tanga ha. Huwag niyong pagpilitan na si Kitty Duterte pwedeng tumakbong presidente. Bakit? Ang qualification pagka-president, 40 years old, may degree, may pinag-aralan, may natapos. Diba? Kung hindi pa po 40 years old si Kitty, hindi po siya pwede tumakbo. Huwag tanga. Kung tutuusin nga sa 2028, si Sandro pwede ang problema lang, si Sandro hindi pa 40 years old. 40 anyos ang qualification para makatakbo ka. Pagka-presidente. Kaya mga DDS, huwag kayo tanga. Maskin si Basti, hindi pwedeng tumakbong presidente sa 2028. Hindi pa siya 40 anyos. O pwede si Pulong. Ang tanong, manalo ba? Huwag kayong tanga. Huwag kayong gumawa ng inventong kwento. Mag-research kasi kayo. Hindi ako abogado, pero mag-research kayo. Mabilis lang naman i-research yan Pumunta ka ng Google. Ano ba ang tamang edad para tumakbong presidente ang isang tao? 40 years old. Yun ang totoo. Pero huwag yung sasabihin dyan, kay Duterte, Baste, Pulong. Qualification ang hanapin ninyo. Qualification. Degree. Nagawa. Yun ang hanapin ninyo. Hindi kayo puro kwento. Mga putang ina ninyo, ang bububo ninyo. Ewan ko sa inyo, kaya kayo naghirap Kaya kayo naghirap. Dapat sa inyo, pinagpapatay kayo mga DDS, hindi naman kayo mabot sa 1,000 Kaya naghirap ang Pilipinas dahil sa inyo. Tiruin nyo, itataas ninyo, gawin ninyong presidente si Kitty Duterte, walang alam sa mundo. Walang ibang alam kundi mag-party-party sa yate, mag-selfie-selfie, mamasyal, mag-shopping, bibili ng Louis Vuitton, Hermes. Kung kami nga dalawa ni Kitty Duterte, mas marami pa akong alam sa kanya kung kami dalawa magtunggali sa pagka-presidente Utang inang yan. Huwag kayong ganyan. Ang bubobo nyo, kaya hindi kayo lumayaman tignan nyo, hanggang ngayon, DDS pa rin kayo, walang nagbago sa inyo, mga hayop kayo. Magsabi kayo dyan, sinong DDS mayaman? Mahirap umintindi ang bubobo ninyo. Sinabihan na kayo ng tama, Diyos ko. Alam nyo, sa totoo lang, mga DDS, kung ako sa inyo, magdayok na lang kayo.
Anong basihan para gawin ninyong presidente si Duterte, si Kitty Duterte? Eh kung tutuusin nga, mas marami pa nga akong alam sa politika kaysa sa kanya. Yeah. Tapos ngayon sasabihin niyo si Baste bilang presidente, putang ina. Ang manalo, pwede pa. Oh, eh ang tanong, manalo ba? Yeah? G. Tongson, si Maui daw, mayaman. Mayaman sa kupit. Totoo ba? Maniwala kayo na yan si Maui na vlogger ng DDS, ay maka-DDS talaga yan. Sa totoo lang, prangkahan tayo dito. Yung mga vlogger sa DDS, huwag niyong sabihin na maka-DDS yan. Maskin ako, huwag niyong sabihin na maka-BBM ako in real life. Maka-BBM ako. Hindi po sa ganun. Ganito yan. Sa mga DDS vlogger, huwag niyong sabihin na mga diehard Duterte yan. Hindi magpakapagod ang mga putang inang yan kung hindi sila kumikita sa YouTube or sa Facebook. Pera ang habol nila dyan. The way, the more na ipagtanggol nila si Duterte, may pera sila. Sa tingin nyo, kung hindi kikita ang mga putang inang vlogger na yan, mag-DDS yan? Sa tingin nyo sa akin, kung hindi ako kikita sa YouTube, magpo-political vlog ako? Hindi. Magtrabaho na lang ako. Eh, kumikita ako eh. Yun ang katotohanan. Prangkahan tayo, wag tayong plastikan. Yeah. Mga putang inang vlogger na yan, hindi magdi-DS vlog yan kung hindi sila kumikita. Yun ang totoo. Wag tanga. Yung sasabihin nyo, ang galing ni Banat Bay. Ang galing ni Maharlika. Putang ina, nagkaganyan lang yan kasi hindi napagbigyan ng posisyon ni BBM. Yan ang katotohanan.